Sa harap naman ng pinigting na hakbang laban sa mga paglabag sa batas trapiko, pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation na isa publiko ang listahan ng mga traffic violator gayon din ang panukalang pagtaas ng multa. Ito'y sa harap na rin ng isa na namang nag-viral na motorista na tumakas sa nanita sa kanyang traffic enforcer, si Bernard Ferrer sa Sentro Balita. Tapos na ang maliligayang araw ng mga motoristang walang habas sa paglabag sa batas trapiko. Plano ng Department of Transportation o DOTR na isa publikong lista ng mga pasaway na motorista bilang bahagi ng hakbang upang madisiplina ang mga ito. Batay sa tala ng kagawaran, umabot na sa 2008 na show cause orders ang inilabas ng Land Transportation Office o LTO sa nakalipas na 6 na buwan. Sa parehong panahon, 420 driver's license rin ang na-revoke ng ahensya. May plano kami ngayon na every week magpapublish kami ng listahan. We will probably call it yung huwag niyong tularan o huwag niyong pamarisan list. Para lang matuto. Kung di kayo madala sa kung di kayo matatakot sa kaso, sa multa, baka dito, mahiya kayo. Ayon kay Secretary Dizon, kasalukuyang sinusuri ng kanilang legal team ang prosesong kailangang sundin bago tuluyang mailabas ang listahan ng mga traffic violator. Kapag naaprubahan na ang guidelines mula sa LTO, agad na ipatutupad ang hakbang. Nilinaw ni Secretary Dizon na pangalan labang ng mga violator ang isa sa publiko at hindi kasamang anumang sensitibong impormasyon. Bukod dito, pinag-aaralan din ng DOTR ang posibilidad ng pagtaas ng multa para sa mga traffic violations upang mas lalong mahikayat ang disiplina sa kalsada. Samantala, inirekomenda ni Secretary Dizon sa LTO ang agarang pagbawi sa driver's license ng isang babaeng abogada na sangkot sa insidente ng paglabag sa batas trapiko sa Kawit, Cavite. Sa paunang investigasyon, sinita ng traffic enforcer na si Michael Trajico ang nasabing motorista matapos itong masagi ang isang tricycle. Ngunit imbes na huminto at makipag-ayos, pinaharurot ang abogada ang kanyang sasakyan na naging dahilan upang kumapit sa hood ng kotse si Trajico. Kaysa naman po mapilaliman ako, doon na po ako sa hood. Hanggang tumatakbo po, tinulinan niya pa po yung pagtakbo niya at pinaandar pa po yung wiper. Hanggang makarating kami sa bahay niya, hindi po, pagbaba niya po ng sasakyan, minura niya po ako. Ayon kay Secretary Dizon, handa ang DOTR na magbigay ng legal assistance kay Trajico. Sa ngayon, nahaharap sa kasong direct assault ang abogada. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.